Good morning and good afternoon po rito sa akin at good morning po sa inyo dyan sa Pilipinas mga kamista. Welcome back po sa ating channel. At ngayon pong araw na ito ay pag-usapan lamang po natin yung pinaka-latest na update. Ito na yung pinaka-latest na update na maibibigay natin ngayon dito sa Missing Sabongero. Kasi kung mapapansin nyo, nitong mga nakaraang araw o linggo, mas napagtuunan ng tao yung issue ng DPWH, yung nakawan sa ating gobyerno. Talaga namang nakapanggigigil mga kamista. Pero ngayon, meron lang muna tayong gagawaing update. Dalawang update na maybe tatlo. Maigsi lamang ito. Panoorin niyo po sana. At ito po yung latest na update na maibibigay natin sa ngayon tungkol sa mga missing sabongero. Kasi po may mga nag-message sa akin noong previous na nagla-live ako, tinatanong nila kung ano na raw po nangyari doon sa kaso ng mga missing sabongero. So, ito po yung update natin. So far, ito lamang po yung nakuha ko. And bago po tayo magsimula, at please subscribe, like, and share kung bago lamang po kayo dito sa ating channel, mga kamista. Para medyo tulong na lamang po para lumago ng konti yung ating community. So, let's go! Huwag na natin patagalin to mga kamista. So mga kamista, meron pong bagong issue ngayon na lumabas tungkol po dito sa missing sabongero. At habang tayo ay nabibisi o nakatuon ang lahat ng isip ng mga tao dito sa flood control project, sa mga politikong nagnakaw sa kaban ng bayan, habang galit na galit ang tao ngayon ay medyo nawala itong missing sabongero, na missing din. So ito po yung nangyayari sa ngayon, at habang nawawala nga po ito sa mga isipan ng karamihan ngayon, mayroon pong nangyayari na hindi maganda. Isa na nga po dito ay yung pong parang may nagtatrabaho po habang ganito yung nangyayari mga kamista. Habang busy ang taong bayan sa flood control, itong kaso ni Atong Ang may nagtatrabaho ng mga tao para doon sa mga nagsasampa ng kaso. Parang pinatatahimik sila sa paraan na sinusuhulan ba ng pera. At ang isang kaso dyan mga kamista ay itong kaso ng nawawalang sabongero na si Jan Inonog. Itong si Jan Inonog ay nawala po siya dyan din po sa Manila Arena. 6 silang magkakasabay na nawala noon at nabalita. At actually, ito po ay naipalabas din po sa news na itong pamilya mismo ni Jan Inonog na isa sa mga nawawalang sabongero ay tinatrabaho na manahimik. Sa paanong paraan? Ito po mga kamista. Yung pong pamilya mismo ni Jan Inonog, meron po itong kapatid na may asawa rin. At meron din po itong live-in partner si Jan Inonog. Ayon po dito sa live-in partner ni Jan Inonog na si Jaja Peralta, siya daw po ay tinangkang suhulan ng kapatid ng kanyang kalibin partner, na kapatid mismo ni Jan Inonog, yung kapatid niya at yung asawa nun. Ito pong si Jaja Peralta ay sinusuhulan o binibigyan ng 1.5 million pesos para siya po ay tumahimik. Ang kapalit po noon, hindi na siya magsasalita. Kung may mga mag-i-interview o pupunta ng mga media people para siya ikausapin, hindi na siya magbibigay ng anumang interview o hindi na siya magpapa-interview sa mga tawag dito, sa mga broadcaster o mga news agency na pupunta sa kanya o magre-request ng interview sa kanya. At isa pang kasunduan, pag tinanggap niya yung 1.5 million, ay hindi na rin siya pupunta sa kahit na anong hearing na ipapatawag ng
korte o ng Department of Justice kasi po nakasampa na yung kaso nito eh. So, nag-iintay na lamang ito ng takdang araw kung kailan magpapatawag ng hearing. At bukod pa roon ay parang gagawa rin po yata siya ng recantation o ia-atras na lahat ang kanyang testimonya. Hindi na siya parang babawiin niya yung kanyang testimonya na ginawa niya nung una laban kay Atong Ang at sa kanyang sa mga iba pang kasabwat doon sa kanilang kinasuhan. So ang gustong mangyari, kapalit ng 1.5 million, mananahimik si Jaja Pilarta. Hindi na siya magpapa-interview, hindi na siya a-attend ng mga hearing at pipirma siya ng recantation. So babawiin niya yung kanyang testimonya na ginawa niya laban kay Atong Ang at sa mga iba pang kasangkot dito sa missing Sabongero. Ang masakit nito mga kamista, tahimik ang tao nga doon sa missing Sabongero kasi nga lahat tayo nakatuon ngayon dito sa flood control. At habang nangyayari yon ay merong nangyayaring milagro na mga sinusuhulan yung mga pamilya para manahimik na sila at siguro pag medyo lumamig na yung issue ay tuluyan ng mawala. So ngayon mga kamista, ipinahuli po ito actually, itong mag-asawa na ito. Yung kapatid ni Jan Peralta at yung asawa niya ay inintrap po ng CIDG. At nakuha po sa kanila yung pera, yung 1.5 million na pera na ipinangsusuhol dito kay Jaja Peralta. At sinampahan na rin po ng kaso ng CIDG itong mag-asawang ito na pinatatahimik na itong si Jaja Peralta. At ang isinampang kaso po dito sa mag-asawa ay grave coercion at obstruction of justice. Obstruction of justice kasi nga po pinipigilan nila yung pagsasampa ng kaso o yung mga reklamo kaya ganyan. Alam niyo mga kamista, ang masaklap nito, meron po kasi meron akong vlog before nung kainitan nitong issue na ito na merong isang interview yung isang kapatid ng isang nawawalang sabongero na ang inio-offer nga po na halaga is from 20 million bawat isang pamilya. 20 million to 25 million. So, ibig sabihin mga kamista, meron daw po talagang tumanggap. May mga tumanggap na po kasi ayon po rito kay dating Secretary of Justice si Boying Rimulya, which is yun ang na ngayon, ombudsman, ay nahihirapan sila ngayon dahil nga po may mga ibang pamilya na nagpabayad na yata. Sila po ay it's either nawawala na, hindi na sila makontak para doon sa mga kailangang impormasyon or sila po ay ayaw nang makipag-usap or hindi na nakikipag-coordinate. So meron na po talagang mga nabayaran. May mga tumatanggap na po pero marami pa rin po ang hindi na tumatanggap at naninindigan pa rin sila na ilalaban talaga nila yung kaso ng kanilang pamilyang nawawala. Ito po ang isang patunay na malaki po talaga at mayaman ang kalaban nila kasi kayang gumastos ng ganoong kalaking halaga. Kasi po, tingnan nyo sa 30 pamilya na talaga nagpupursigi ngayon, nahabulin itong negosyanteng si Atong Ang at ang kanyang mga kasabwat, allegedly, imagine kung 30 million ang offer. Halimbawa, 30 million isang pamilya at tumanggap lahat yan, yung 30 pamilya, that's already 900 million pesos. Almost 1 billion po ang gagastusin noong mga taong ito para manahimik na sila. So, napakalaking pera po at ma-influensyang tao po talaga ang kanilang nakakalaban dahil kayang gumastos ng ganitong kalaking halaga. So, yan po mga kamista ang isa sa mga update. At ang isa pa sa update mga kamista, ito. Meron pong bago na tawag dito na update na isa pa po sa mga dating security personnel ni Atong Ang ay nagsampa na rin po ng kaso or nagsubmit din po ng kanyang affidavit laban dito kay Atong Ang. At ito po ay naisama na rin sa mga isinampang kaso sa DOJ
nitong nakaraan lang. Ito po ay walang iba, yung bagong witness ay walang iba kundi si Glir Codilla. Ito po yung picture niya, papalalagay ko ngayon. Nandiyan po sa screen. Ang pangalan niya is Glir Codilla, isa siyang security personnel ni Atong Ang doon sa kanyang sabungan sa tawag dito, Manila Arena yata dyan, sabi niya. Nagsubmit na ito ng sworn statement laban kay Atong Ang at ito ay kasama sa 5 affidavit na isinampa ng CIDG sa Department of Justice para sa kasong kidnapping, murder at serious illegal detention. Laban sa mga sangkot at pagkawala ng 30 sabungero. At ito naman pong sila Dondon at yung magkakapatid, si Dondon Patidongan, Ella Kim at Jose ay matagal na rin po sila nakapag-submit ng kanilang mga sworn statement. Tapos na po yan, nasa Department of Justice na at maghihintay na lamang po tayo ha. Ito po yung development dyan, kaya po itong November 3 this year ay dito maghihintay tayo hanggang November 3 yung para naman po sa kontra sa laysay o tinatawag nating counter affidavit noong mga inaakusahan. So hihintayin yon yung kampo ni Atong Ang at yung kanyang mga kasamahan na allegedly sinasangkot dito, hihintayin ang kanilang counter affidavit hanggang November 3. At ito pong si Gretchen Barreto ay nakapag-submit na ng kanyang counter affidavit na isubmit na po niya iyan. So ay naman po sa mga pamilya talaga, hindi sila talaga yung mga natitira pa ay tuloy nilang ilalaban ito mga kamista. Yun po ang sabi ng mga natitirang pamilya, yung 30 na talagang tuloy ang laban nila. So 2 na po yan. Ito po ang pangatlo na medyo magugulat na tayo. Pangatlong update. Ito po yung lahat na nakuha kong sa ngayon previously, meron akong in-upload na grupo ng mga allegedly, mga group of policemen na sila yung itinuturo ni Dondon Patidongan na utak daw po, sabi ni Dondon Patidongan, na sa lahat ng mga pagkawala dyan ng mga sabongero. Ito daw pong grupo na ito na magmula po sa Police Intelligence Bureau or Division yata ng Laguna, naka-assign lahat ang mga taong ito, mga police na ito. So, nabanggit na naman po ang pangalan ng mga taong ito. Hindi lamang, ngayon po ito po ay bukod sa yung grupo ng mga pulis na ito, ay nabanggit na nga po dito sa mga missing sabongero na isa sa mga prime suspect sa pagpatay at pagkawala, nabanggit po uli sila sa National Police Commission. Kasi recently po, meron pong mga reklamong lumabas tungkol naman po ito sa EJK. Ito po yung extrajudicial killing nung panahon po ni Presidente Digong na may mga grupo po ng mga pulis allegedly ay galing nga po dito sa Laguna at the same group. Sila po ang tinuturo, 3 pamilya ang lumabas po at pumunta sa National Police Commission at in-identify nila at itinuturo po nila yung pong team leader at grupo ng mga pulis na sangkot dito sa missing sabongero ay sila rin daw po yung grupo ng mga pulis na dumudukot at pumapatay daw po. Allegedly sila raw po yung dumudukot at pumapatay doon sa mga mga kaso ng extrajudicial killing o EJK nung panahon ni dating Presidente Digong Duterte. So, positive po nila itong kinilala at itinuro po nila na ang team leader daw po ng grupo na ito, nabanggit na naman po ang isang pangalan na matunog na matunog. Ito pong si Lieutenant Colonel Orapa. At yan po yung picture, although nakatakip lamang po yung mukha niyan, pero siya po ay isang itinuturo din po ng mga biktima naman at pamilya ng mga namatay ng war on drugs. Yung 30 taong ito, ang kanila pong mga anak allegedly ay hindi naman po talaga mga drug addicts daw or walang record sa pulisya or sa kahit sa barangay
At itong mga anak nilang ito ay nawala na lamang. Yung isa po, parang umattend lamang yata ng party. Yung isa, may pinuntahan lamang, hindi na nakabalik. Yung isa, naglakad lang silang magkaibigan, hindi na nakabalik. So, mga kamista, itong grupo na sangkot dito sa mga missing sa Bungero na from Laguna at itong grupo na sangkot din ngayon na isinasangkot naman sa kaso ng EJK nung panahon po ni Duterte ay allegedly the same group daw po. At ang tinuturong leader ay walang iba kundi itong si Lieutenant Colonel Orapa. So, mas lalong bumibigat po ngayon yung teorya or talagang yung hinala ng mga tao na yung mga pulis, allegedly ng mga pulis na ginamit noong panahon ng EJK is the same people na ginamit din sa pagdukot at pagkawala nitong mga missing sa Bungeros. So, ito po yung latest update natin mga kamista at kaya po natatagalan kasi ito naman po ay nakasampa na sa korte sa DOJ, nag-iintay na lamang po ng response nitong kabilang grupo. At o nga pala, ihabol ko, ito pong mga pulis na ito na nasasangkot po dito sa sa missing sa Bungero ay binabaan na po ito ng 90-day preventive suspension po. At ang pagkakaalam ko, kung October na ngayon, para magdadalawang buwan na yata. So, almost 60 days na silang nasa preventive suspension. So, hindi natin alam kung anong mga susunod na step dyan ng National Police Commission kasi nasa kanilang pamamahala po iyan. At yan nga po, mga kamista. So, yun po yung tatlong update natin. May bagong witness na nadagdag maliban sa mga Patidongan brothers. Si Glir Codilla na isang dating security personnel ni Atong Ang. Itong isang pamilya na tinangkam mismong suhulan yung live-in partner ng kanilang nawawalang kapatid sa halagang 1.5 million. So, mga kamista, sa tingin ko, mukhang itong main family yung talagang pamilya ng lalaki, yung magulang at kapatid yata, ay mukhang nakatanggap na ng medyo may kalakihan. Kasi ang balita is 20 to 30 million. Tapos ang binibigay lang doon sa live-in partner para manahimik ay 1.5 million. Ano sa tingin nyo? Comment lang kayo mga kamista. So yan, dalawa. So pangatlong update, muli pong nasangkot yung pangalan ni Lieutenant Colonel Orapa dito sa sangkot na mga grupo ng mga pulis, allegedly, na sinasangkot sila, ay nasasangkot din po sa EJK daw po. Allegedly sila rin daw po yung mga grupo na dumudukot at gumugurgur doon sa mga batang namatay diyan sa parte ng Laguna, Batangas. So mga kamista, yan po yung bagong latest update natin at abangan na lamang po natin yung susunod na na mga pangyayari at I think ito namang susunod na buwan Nobyembre na lalabas na yung mga affidavit nila Atong Ang. So may panibagong issue diyan, malalaman na natin kung ano yung mga next step. Kaya ganyan po talaga mga kamista ang process ng batas. Hindi po pwede kasing hadalian. Kasi po isipin niyo pong mabuti mga kamista, ito po ay labanan ng magagaling na abogado ngayon. Magagaling na abogado at may mga pera. So, sabi nga ni dating SOJ Remulla, ang kalaban nila is may pera at kayang bumayad ng pinakamagagaling na abogado. At hindi po pwede talaga na bara-bara. Kailangan airtight, solido yung ebidensya para hindi... Kasi ang mangyayari niyan, alam nyo, ang unang hinahanap ng mga defense na lawyer, yung technical issue dyan, kung saan sila bubutasan, kung paano nila gigibain yung ng prosecution itong mga sabongero nga, itong missing sa Bungero lawyer, kung paano nila gigibain yun. So siyempre dapat itong prosecutor's office din natin o itong ating mga prosecution lawyer, dapat airtight din po yung kanilang ebidensya
dahil magagaling po ang kalaban nila. Majority po ng nadidismiss na kaso is because of lack of evidence at saka technical issues. So, we just hope and pray, pagdasal po natin, makakuha rin po ng hustisya itong pamilya ng mga nawawalang sabungero na ngayon nga po ay natatabunan ng issue ng damuhong mga magnanakaw sa gobyerno na tungkol sa flood control at sangkot pa ay mga kongresista at mga senador. Wala tayong binabanggit na pangalan pero lumalabas po may mga sangkot na kongresista at mga senador. So mga kamista, hanggang sa muli ito lang po masasabi ko sa inyo. Ang mga nasasangkot dito sa kasong ito, sa grupo ni Atong Ang, yung mga pulis, lahat po sila ay inosente pa sa mga oras na ito. They are all presumed innocent until proven guilty by the court of law. So, yun pong lagi natin ilalagay sa ating isipan. Hindi po final ang lahat hanggat hindi bumababa ang hatol ng husgado. This is the due process na tinatawag natin. Matagal pero kailangan po natin magkaroon ng pasensya at kinakailangan po nating tignan yung mga tamang impormasyon. Huwag po tayong magpapadala sa mga impormasyong mali-mali. So sa panahong ito, marami pong nagpapakalat din po ng mga fake news. Bago po tayong maniwala, kailangan po nating i-check ng mabuti kung ito bang mga news na ito na ating napapakinggan ay totoo o ginagawa para magkagulo-gulo tayo. So hanggang sa muli mga kanista, maraming pong salamat sa inyong pananood. Please subscribe, like, and share kung meron po kayo nakuhang impormasyon ngayon. At best wishes po talaga sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero. Good luck po sa kanila. Let's pray for them na makuha nila talaga yung hustisya. Dahil hindi po basta-basta yung mawalan ka ng pamilya pagkatapos hindi mo makita kahit malang buhok. Maraming po salamat muli sa mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum. God bless you all. God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa muli.